Magandang araw, Batangas City. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Humakot ng medalya ang Batangas City Brad Black Rising Aerodynamic Marlin Swim Team sa 2nd Susan Papa Legacy Swim Cup na ginanap sa Philippine-Colombian Association sa Paco, Manila noong August 12. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ito ang unang sabak ng grupo sa National Swimming Competition. Magugunita na inulunsad ang Brad Swim Team noong August 10. Ito ay binubuo ng 40 kabataan sa lungsod mula sa 6 na swimming team sa Batangas City kasama ang 11 kabataang badyaw. Ang grupo ay nabuo sa layunin ng pamahalang lungsod na pagsama-samahin ang mga magagaling at may mga potensyal na swimmers na siyang ilalahok sa mga swimming events sa Pilipinas gayon din sa ibang bansa. May kabuuang 797 swimmers mula sa 18 rehiyon ang lumahok sa nabanggit na torneo kung saan tinanghal na kampyon ng mga pambato na lungsod sa Class ABC, samantalang first runner-up naman sa UP Novice Division. May 33 golds, 15 silvers at 14 na bronzes ang nasungkit ng Brad Swim Team sa Class ABC. Nahirang ng most outstanding swimmers sina Robin Tolentino, Yuan Parto, Earl Bagistan, Wilson Milark Pentino, Jean Calleja, Riley Encarnacion, Karine Fortu, Greg Muyong at Carl Escares. Sa UP Novice Division naman, wagi ng 12 golds, 8 silvers at 5 bronzes ang Black Marlins at nanalo most outstanding swimmers na Jillian Russell Cabungcol, Kathleen Cabungcol, Rhea May Cabungcol at Abdullah Salahuddin. Bukod sa complete set ng swimming uniform, ang pamahalang lungsod din ang sumagot sa entry fee ng bawat players, gayon din sa kanilang travel at food allowance. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nagsagawa ng capacity building for local stakeholders of Batangas City, Integrated Natural Resources Management, ang pamahalaang lungsod, katuwang ang USAID Climate Resilient Cities noong August 9 hanggang 11. Narito ang report. Layunin ng naturang pagsasanay na magsilbing building block para sa kasalukuyang aksyon ng lungsod sa pagbuo ng Forest Land Use Plan o FLUP at sa planong itayong Kalumpang River Watershed Management Council. Hangad din dito na makapagbigay ng kasanayan at kakayahan para pamunuan ng local resource planning and management at maibahagi ang mga kaalaman sa mga katuwang na ahensya. Itinuro sa mga participants ang pagtukoy sa konsepto at proseso ng Integrated Resource Management Planning. Paglalarawan ang mga konsepto sa maramihang paggamit ng resource management at pagpaplano ng ridge-to-reef planning at may paliwanag ang mga nuances ng pagpaplano sa pamamahala ng mga resources. Dumalo rito ang mga kawani ng konsernadong departamento ng pamahalaang lungsod tulad ng City Enro, City Planning and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Fisheries Division ng City Veterinary, City Agriculture at mga katuwang na ahensya kagaya ng Prime Water, Bantay Dagat at Batangas State University, the National Engineering University. Kasama si Elmer Saraspe, ito si Marie Biliana Duwalhati nag-uulat. May 65,000 elementary at high school students sa pampublikong paaralan sa lungsod ang nakatakdang magbalik eskwela sa pagbubukas ng klase sa August 29. Ang detalye sa ulat ni Rona Endaya Contreras. Ayon kay Batangas City School Superintendent Dr. Hermogenes Panganiban, inihanda na ng Schools Division Office o SDO ang lahat ng paaralan sa lungsod sa pagbubukas ng klase para sa taong panuruan 2023 to 2024. Sumailalim sa pagsasanay ang mga guro upang matiyak ang kahandaan ng mga ito. Ang early registration ay isinagawa noong May 10 hanggang June 9 at tatanggapin pa rin ang mga mag-e-enroll hanggang August 26. Ipatutupad aniya ang full 5-day face-to-face classes habang mga pribadong paaralan naman ay maaaring magpatupad pa din ng blended learning. Sinabi rin niya na hindi required na magsuot ng school uniform ang mga mag-aaral, subalit hinihikayat nila para sa identification. Nagpaabot ng pasasalamat si Dr. Panganiban sa mga magulang at stakeholders na lumahok sa Brigada Eskwela.
Saludo din siya sa tulong at suporta ang pinagkakaloob ni Mayor Beverly D. Macuja sa SDO. Pinaaalalahanan pa rin niya ang lahat na maging maingat sa kabila ng pagtatanggal ng State of Public Health Emergency sa bansa. Para sa Palakat Weekend News, Rona Andaya Contreras reporting. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa August 29, nakiisa ang mga pampublikong paaralan sa lungsod sa Brigada Eskwela na programa ng Department of Education is sinasagawa taon-taon. Ngayong 2023, ang tema ng naturang programa ay Bayanihan para sa Matatag na Paaralan, Tara na, Magbrigada na Tayo. Isang motorcade ang isinagawa ng Kumintang Elementary School at Alangilan Senior High School bilang hudyat ng pagsisimula nito. Ito ay niluhukan ng mga school personnel, barangay officials, PTA officers, mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. Bago ang paglilinis, tinalakay muna ng mga guro ang ilang alituntunin kung paano mapapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran ng paaralan. Bukod sa paglilinis sa loob at labas ng mga silid-aralan, nagpintura at nagkumpuni din ang mga sirang kagamitan, ang mga kalahok dito. Ayon kay Alangilan Senior High School Principal Elinet Escalona, magandang programa ang Brigada Eskwela dahil dito aniya na ipakita ang bayanihan upang gawing malinis at ligtas ang mga paaralan. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang commercial break. Magbabalik ang nakagawiang walk ng Batangas City Alilakad Foundation Incorporated sa September 1. Narito ang report. Ayon sa bagong chairman ng samahan na si dating konsihal Eloisa Portugal, ang Alilakad ay isang samahang binubuo ng mga kinatawan mula sa pampubliko at pribadong tanggapan na naglalayong matulungan ng mga kabataang nabibilang sa pamilyang higit na nangangailangan, partikular ang mga out-of-school youth. Ang halagang may ipon sa pagsasagawa ng walk ay gagamitin sa kanilang scholarship program. Sa kasalukuyan, aniya ay mayroon silang 4 na full scholar kung saan ang isa ay katatapos lamang ng kursong education, habang ang 3 ay nasa second year college na. May 29 na scholars naman sa high school at college na tumatanggap ng allowance. Maaari anya makipag-ugnayan sa CSWD ang mga nagnanais na mapabilang dito. Ang walk ay magsisimula sa 6:00 ng umaga sa Kapitolyo patungong Batangas City Sports Center para sa paghirang ng Miss Alay Lakad. Nagpaabot ng pasasalamat si Portugal sa suporta ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino sa adhikain ng Alay Lakad. Nagsimula na ang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2023 sa lungsod noong August 12 na may temang Green Skills for Youth Towards a Sustainable World. Ayon kay Local Youth Development Officer Nelbert Magbanwa, tinatakda ng Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 ang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan bilang pagbibigay halaga sa mga kabataan. Kalinsabay nito ang selebrasyon ng International Youth Day. Nagsimula ang selebrasyon sa pamamagitan ng parada mula sa Plaza Mabini patungo sa Batangas City Sports Center. Ito ay niluhukan ng mga SK officials, mga kabataan mula sa iba't ibang barangay at mga miyembro ng City Youth Development Council.
Nagkaroon ng contingency parade competition kung saan nagwagi ang mga kintawan ng Solid North. Isang Thanksgiving Mass ang idinaos bago isagawa ang Indak Alae, Linggo ng Kabataan Dance Competition na pinagwagian ng PKD Mavericks mula sa Barangay Alangilan na nagkamit ng 10,000 pisong premyo. Nanalo naman sa Amazing Race ang Solid North. Habang ginanap ang nabanggit na kompetisyon, mayroon ding personality development seminar para sa iba't ibang youth participants. Nagsilbing resource speaker si Pamela Bagon na isang personality development facilitator at law student mula sa University of Batangas. Tinalakay naman ng medical officer ng CHO na si Dr. Jose Gregorio Valenton ang tungkol sa HIV awareness and adolescent health. Sa mensaheng ipinaabot ni Mayor Beverly Dimacuja sa pamamagitan ni Magbanwa, hinikayat niya mga kabataang Batanggenyo na ipakita ang husay at maging aktibo sa pagkakaloob ng serbisyo sa lungsod. Nagsagawa din ng Youth Forum noong August 13, Angat Kaalaman Quiz Show noong August 15, Lagablab, witnessing the journey of LGBTQIA+ members, awitan at tugtugan at kwentuhan noong August 17, Fire Olympics noong August 19 at tree planting activity sa August 20. Mula August 14 to 18, isinagawa ang city youth officials kung saan umupo ang mga nahalal na kabataan sa Youth Forum bilang Little Mayor, Vice Mayor, mga konsihal at maging congressman. Highlight ng selebrasyon ang SK Got Talent Season 5 kung saan may pagkakataong may pakita mga kabataan ang kanilang angking talento. Gaganampin naman sa September 2 ang pagpili sa Lakan at Lakambini ng Kabataan. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.